Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, 6 tips kung paano makuha yung loob ng amo natin kapag bago lang tayo. Tips kung paano mapalapit yung alaga mo sa'yo, and tips kung paano hindi ka nila ma-terminate. Siyempre kapag nakuha mo na yung loob nila or tiwala na sila sa'yo, napakaliit ng tsansa na ma-terminate ka. So first is, dapat pagdating mo is unahin mong kuhanin yung loob ng bata. Bata talaga yung pinaka-the best. Pinaka number 1 talaga. Alam mo, nung nakaupo ako doon sa may training center na English kung saan yung alaga ko, nagde-training, lumapit sa akin yung Indonesian and sabi niya sa akin, "Are you Pilipina?" Kasi mukha ko kasi Indonesian, parati ako napagkakamalan. Sabi ko, "Yes." Buti na lang magaling siya mag-English. Sabi niya, how many year are you here in Hong Kong? Sabi niya ganoon. Sabi ko, 1 year. And sabi niya, me, 26 days. Sabi niya, sabi ko, like that. Too short. Sabi niya, yes. And I was so stressed. I was so very, sabi niya, problemado daw siya. Kasi nga, yung bata is ayaw sa kanya. 4 daw silang katulong sa bahay and may 3 bata. Ang ginagawa kasi ng amo niya is niro-rotate sila. Halimbawa, 1 linggo siya ngayon dito sa unang bata, sa panganay. Sunod na linggo dito siya sa pangalawa. Pangatlong linggo dito siya sa isa. So, hindi mo talaga makukuha yung loob ng bata kasi niro-rotate sila, guys. Hindi pwede na na naka-steady ka lang. Dapat kung sino yung kung sa panganay ka, hindi panganay na para maano sana. Hindi. Niro-rotate ng amo. Nireklamo na daw niya yan kasi nga hirap na hirap siya kasi bago lang siya and hindi daw pumayag yung amo. Dapat daw rotate yung pag-aalaga nila sa bata. And yung isa, yun yung sa gawain sa bahay. And tulong-tulong na lang sila. Pero mostly, yung isa na naiwan na katulong na sa 4, 3 lang kasi yung bata is yun yung nagluluto. Sabi niya, meron daw maraming beses na daw na sinisigawan siya ng bata. Sinasabihan siya, "Go away, I don't like you." Sumisigaw. Nandyan yung papa, nandyan yung mama, hindi masita-sita. So siya, syempre hiyang-hiya siya kasi iba yung culture nila, iba. Kahit ako naman sigawan ako, Diyos ko, mahiya talaga ako, matunaw ako. Ginawa nga yan ng bata sa akin, iniwanan ko talaga yung bata, umalis talaga ako, naghanap ako ng ibang gagawin. And nung time na yun, yung amo ko is nandyan din. Syempre, sinabihan ka ng go away pag hindi ka umalis, magwawala yan. Ganyan kasi alaga ko, kapag hindi ka umalis nung bago ako dito, magwawala yan. Kaya lumayas talaga ako. Sinasabi ko sa amo ko, ayaw niya makipaglaro. Di, hayaan ako ng amo ko. Tapos 1 beses daw, kasi nga tabi-tabi sila magtulog. Halimbawa, kung sino yung alaga niya ngayon, katabi niya yung matulog. 2:00 doon ng madaling araw, umiyak daw yan, pumalahaw daw ng iyak yung bata. And sabi sa kanya, "Go away, I don't like you, I want like this." Kung sino yung isang katulong. Hirap na hirap siya and sinisigawan siya ng amo niya kasi nga daw, bilisan mo na makuha yung loob ng bata. Yung ginaganon siya, ginangarag siya ba. Siyempre mahirap kasi niro-rotate sila. So isa yan. Kaya kailangan unahin mo talaga yung bata kasi kapag ka na ng bata, nakuha mo na yung loob ng bata and nakita ng amo mo na malapit na sa'yo yung bata, mahirapan na sila kasi yung bata mismo yung magsasabi na huwag kang tanggalin, ganyan. Kasi yung alaga ko ganun, nung nakita niya ako nagpa-box and sabi ko sa kanya, niloko ko lang, sabi ko, alis na ako, uwi na ako, sabi ko ganun sa kanya. And then ngumiti ako. Matagal na siya, siguro mga ilang minuto siya nakaupo, nakatingin na siyang ganun sa akin and tinanong siya ng nanay, kinausap niya yung nanay, nag-Chinese sila. Ayun nga, sabi niya, nag-aalala daw siya kasi nga, aalis na daw ako and ayaw niya daw akong umalis. Sabi ko, tingnan mo itong mga damit ko dito sa drawer kung aalis ako. Gino-joke lang kita eh. Ayaw maniwala. Kaya pinuntahan niya talaga yung drawer ko. Chinik niya. And then nakita niya marami pa yung nakampante. So, next is pangalawa is dapat always ka nag-i-smile. So, hindi naman pero dapat sa babae, always ka nakasmile sa bata, sa babae, sa lalaki, konti lang. Kasi okay lang naman dito, hindi naman sila ganun ka pero konti lang yung smile mo sa lalaki. Sa babae ka dapat always na smile and makipagchika ka pero konti lang. Huwag mong tanong-tanungin sila or trabaho nila, ganyan kasi bawal yan kasi may iba na nagdududa, baka mamaya may modus kayo na ganyan. So kaya ingat and okay lang na mag-smile, konting kwento pero know your limits. Ayan, so always dapat nag-smile and greet your madam or sir
everyday. Ayan. So, pag pag gising ko sa umaga, nakita ko yung amo ko, paggising ng amo ko, nag-good morning agad ako, lahat yan sila. Halimbawa, kada makita ko, hindi nag-good morning ako, and pagkatapos, pag aalis sila, nagbababay ako, babay, and sila din, parang nakasanayan na namin, nagbababay din sila. And then, pag bumukas yung pinto, may umuwi, titingnan ko kaagad dyan, tinitigil ko yung ginagawa ko, and mag-hi ako kung sino yung dumating. So, ganun ako, kasi dalawa lang naman yung choices na dumating, yung amo kong babae or lalaki, sila lang naman dalawa yung nakakabukas ng pinto aside from me. So, yun lang, ginigreet ko. And then, pangatlo is, dapat wag kang magsinungaling, kasi kaakibat ng magnanakaw is sinungaling. So, ayaw na ayaw nila niyan. Nagpapain sila minsan, nagpapain yan sila ng pera sa akin maraming beses na, and hindi ko kinukuha, dyan ko lang nilalagay, kung saan nila nilagay dyan lang. So nagkakalat yan, minsan 1,000, 1,500, ayan, meron minsan nakalagay sa ganito. So nung una natatakot ako kasi nga kinakabahan ako, pero nung huli na parang nasanay na ako na may pera dyan, hindi ko pinapakialaman, pinapabayaan ko lang. And then, makalipas ang mga ilang araw, kukunin din naman yan nila, kukuhanin nila. So, ngayon, hindi na masyadong chinecheck ng amo kong babae yung CCTV, kasi maraming beses na ako may kalukuhan na ginagawa, hindi niya ako sinita. Pero hindi ako nakakampante, pero ang alam ko, hindi niya talaga chinecheck. Sinasakto ko din. Nung nakaraan, halimbawa, gusto kong itapon yung mga laruan ng bata kasi nainis ako. And nung time na yun, nagpa-Dubai sila. So, ang ginawa ko is, binilang ko kung anong oras ngayon sa Dubai. Sakto alas 3 ng umaga sa Dubai. Dito ata sa Hong Kong nun is alas 8. So, ginawa ko, pinulot ko na lahat ng mga gusto kong itapon ng mga laruan na nanggigigil ako sa mukha. Isang plastic na malaki, tinapon ko lahat doon sa basurahan. So, walang naghanap and walang nakakita. So, andyan naman yung CCTV, pero alam ko, yung among babae ko lang kasi yung magre-review niyan. And syempre, hindi niya naman ubusin yung buong araw niya, titignan niya lang ako kung anong ginagawa ko dyan, kasi mahilig yan siya mag-post sa social media, mahilig lang siya manood ng mga luto-luto, kaya nawawalan siya ng oras, and kampante naman siya. Pinapatay niya nga yung CCTV na, kaso yung lalaki kahapon umuwi, and kami lang dalawa dito sa bahay, kasi yung babae and yung bata is nagsimba. So siya, hinatid niya lang yung mag-asawa, yung bata, mag-ina, and bumalik siya ng bahay, pumunta siya dun sa computer room. So inon niya yung CCTV kasi para walang masabi, baka kasi isipin ng amo kong babae may kalokohang ginagawa or ganyan. And ayun, pagdating niya, binati ko lang siya. Pagkatapos na para na kaming multo, hindi na kami nag-uusap hanggang sa umalis siya, nagpaalam siya sa akin. So ayun lang, nagbabay lang ako. Next is, dapat malinis kayo sa bahay. Dapat kung anong linis nung dating katulong, dapat mas higitan mo yun. Kasi mas gusto nila yun. Napapansin ng amo ko, mabango yung CR namin pag pumasok siya. Doon na nga siya natutulog ata, char. So tagal-tagal niya dyan sa loob. Pero dati hindi, lumalabas siya kaagad. Ngayon, doon na siya tumatambay, kaupo siya doon. Di ko alam anong ginagawa niya, pero ang tagal. Minsan lumalabas siya, amoy tae siya kasi diba, nag-CR siya doon, tapos ang tagal niyang umupo doon. Siyempre, kulob yung CR, nandun yung amoy. Paglabas niya, kumakapit sa damit niya yung amoy. So, malinis ka dapat sa bahay, sa kusina. Ayan, malinis ako. And hindi ako nagbibilang. Basta may oras, nagtatrabaho ako. And parang yung amo ko, alam niya naman na kumikilos ako, napapansin niya naman. So, kahit nagsiselfone ako, hindi niya ako sinisita. Kahit ganyan, hindi. And also guys, last one is dapat magaling ka magluto. Hindi naman sa marunong ako dati magluto ng Cantonese. Pero lahat ng tinuro niya is nakuha ko yung lahat. And mas na-upgrade ko pa yung lasa, mas nasarapan pa sila. So ngayong gabi, ang dami kong niluto na ulam, pero lahat yun inubos nila, kahit yung mais na nilaga, naubos nila lahat. Hindi ko alam kung grabe yung busog nila ngayong gabi. So tinikman niya yung parang bihon, and then nalasahan niya na masarap. So yun, kinain niya lahat. Dami niya kinain. So dati konti lang sila kumain ng kanin, pero nung ako na yung katulong nila, marami na sila kumain ng kanin, kasi ako na yung bahala, nagsandok sa kanila ba, nagsasandok ng kanin sa mga nila, bowl. And then marami ako maglagay, so wala silang choice, ubusin nila yan.
And yung bata is konti lang kumain dati, pero nung ako na nagpakain, kasing laki na ng kinakain ng nanay niya, yung pagkain niya, nung kanin niya. And pumunta kami doon sa bahay ng matanda. Tapos pinakita ng matanda sa akin, ito daw yung, pinakita sa nanay, ito ba yung kakainin ng bata, ganito kadaming kanin. Sabi ngayon ng nanay, ako daw tanungin. So ako ngayon yung tinanong ng matanda, ganito ba karami? Sabi ko, more. Hindi niya naintindihan, bawas siya ng bawas. So pumunta ako sa kusina, sinundan ko siya doon. Sabi ko, more. Bawas siya ng bawas. Hanggang sa sabi ko uli, more. Hanggang sa nainis na siguro siya, hindi naman nainis. Pero binigay niya sa akin yung sandok, ako na daw bahala. So lahat ng pinagbabalik niya doon sa rice cooker na kanin, pinagkukuha ko uli, nilagay ko uli sa bowl, hindi nagdagan ko pa. Na-shock siya, madami kasi. And then, ayun, parang mga 30 minutes lang kami nakaupo ng bata sa mesa kasi siya lang yung naunang kumain. So, kwento-kwento kami habang kumakain siya, kwento-kwento. Naubos niya lahat ng pagkain. Kanin, shrimp, pork, and then may gulay pa, may itlog pa. So, marami. And then 30 minutes, pumapagpag na ako, nililinis ko na yung damit ng bata, and sinabihan ko yung bata, wash your hand. Sabi ko ganun. Nagulat yung nanay, tapos na? So fast. Sabi ko, kumain pa nga yan siya ng 3 broccoli. And then sabi nung matanda, kinalabit niya yung amo ko, sabi niya, dinagdagan niya pa yung kanin na kinuha. Naalala mo yung kanin na pinakita ko sa'yo kanina, dinagdagan niya, naubos ng bata. Sabi ganun ng nanay, ng matanda. So parang doon natuwa sila. And also, yung bata is natuturuan ko ng magandang asal, nagiging mapagbigay na siya ngayon. Dati madamot yan. Pero ngayon guys, may biscuit siya na maliit. Alam niyo ginawa niya, kinurot niya yun ng konti, nandyan yung matandang lalaki, kinurot niya yun ng konti, and then binigay niya sa akin yung kurot na yun. And then syempre nilagay ko sa ko, and syempre bastos naman kung hindi mo kainin yung binigay ng bata. Diba, kapag may binibigay dapat kinakain para yung bata is ganahan na magbigay sa sunod para hindi na siya maging madamot. So yung binigay niya sa akin, nilagay ko sa palad, pinalagay ko sa palad ko, and then kinain ko yun. Nakita ng matandang lalaki, sabi niya, kinuwento niya doon sa amo kong babae, sa matandang babae, sabi niya, yung alaga ko daw mapagbigay na, binigyan daw ako ng biscuit, kinurot pa daw, kinuwento. So ngayon, kumuha yung matandang lalaki ng biscuit uli, binigay sa akin, kasi akala niya gusto ko, pero ang sa akin lang is gusto ko lang talaga na kunin yung sa bata, kasi nga, para masana yung bata ba na kailangan magbigay, ayan. So, nung binigyan ako ng matanda, so nilagay ko lang doon, sabi ko sa bata, hati tayo. Sabi ko, pag kinain ko to, hati tayo. Tapos, sabi ng matandang lalaki, wag daw, akin daw yun. And then, kumuha siya uli ng isang biscuit, binigay niya sa bata. So, hindi ko kinain yung biscuit na yun. Nilagay ko sa bag ng amo kong babae yung 2 biscuit na binigay kasi gusto ng bata. So, yun, kinain ng bata. And, minsan, pag kumakain niya siya ng seaweeds, doon sa matanda, sa bahay ng matanda, ang babae. So, kakain niya siya, pero manghihingi siya, sasabihin niya, pwede ko bang bigyan yung helper ko? Gumagano niya siya doon sa matandang babae. So, papayag ngayon yung matandang babae, magbibigay. Kukuha yan siya ng isa, yung alaga ko, Jen, sa'yo to. Sabi ko, ayoko, okay lang ako. Sabi niya, hindi, hiningi ko yan kay Popo para sa'yo. Tapos, sabi ng matanda sa akin, good job daw. Sabi niya, parang natutuwa siya na yung bata is nag-iiba na yung ugali. Alam niyo ba, mas nakikinig pa sa akin tong bata kaysa sa nanay. Ngayong gabi nag-away na naman silang dalawa mag-ina. So, alas 9:50 na, hindi pa rin natutulog yung bata. Hindi niya mapapasok sa kwarto, hindi niya kaya. Sisigawan siya ng bata. Tapos nung ako, sabi ko lang sa bata, sleeping time na, Emma. Sabi ko lang, Emma, sleeping time. Gumano lang ako. Tapos, yung bata bumaba agad sa upuan niya. Nagtitrace siya nun. Bumaba siya kaagad. Pumunta siya kaagad doon sa kwarto. So, sumunod yung nanay. Sabi ng nanay, thank you, Jen. And then, pumasok. Nagtuloy-tuloy lang ako sa paghuhugas ko. Nagulat na lang ako, nagsisigawan na doon sa loob ng kwarto, umiiyak na yung alaga ko. Hindi ko alam anong nangyari, sas umiiyak na. Maya-maya lumabas yung nag-away na sila doon sa loob. Ito kasing amo kong lalaki, iba yung ugali. Kapag pinapagalitan ng amo kong babae yung bata, kinakampihan niya yung bata, pinapagalitan niya yung nanay, edi away sila. So, ganun yung nangyayari. Hindi marunong yung lalaki magdisiplina. So, dapat, di ba, pagka inaway ng bata o dinidisiplina ng nanay yung bata, dapat pagalitan niya yung bata kasi mali yan, ganyan. Hindi, sa kanya papagalitan niya yung nanay. Anuhin niya na, ganyan.
Kaya lumalaki yung ulo ng bata. So ngayon yung nanay nagalit, tinapon yung cellphone ng amo kong lalaki. Tapos ayun, nagbihis yung bata ng pajama. So lumabas yung lalaki, and then sabi na palitan ko daw yung damit ng bata ng ng short sleeve. So ayun, pumasok ako dun sa kwarto, yung amo kong babae na ganyan na, laki pa naman ng panga, ganyan na. Tapos sabi ko sa bata, umiiyak yung bata, tumitingin sa nanay. Sabi ko sa bata, ikaw kasi kanina ka pa pinapatulog, hindi ka natutulog, hindi ka pa tumutulog, hindi ka pa natulog. Sabi ko gano'n. Nandyan yung nanay, nakikinig, hindi nagsalita. Sabi ko, pagkatas ko bihisan, sabi ko, punta ka na doon sa higaan mo. Yun, sumunod yung bata, tapos nahiga. Tapos yun, sinarado ko na yung pinto. Bahala na sila doon. Natulog na yung bata. So, yun lang guys, na chika ko lang. And 15 minutes na to. Thank you for watching, and more chika to come for me. And, ayan, love you all. Bye-bye.